Kung ating matatandaan, nagtapos ang chapter 114 sa lihim na misyon ni Rudo, Engine at Polo sa pagpunta sa nalalapit na Dal Festival para makita ang White Crow na nakakaalam kung saan mahanap ang gumawa ng chokers. Ngayon chapter 115 hanggang 120, maraming pasabog ang naghihintay sa atin. Kaya tara, wag na nating patagalin pa. Umpisahan na natin ang storya ng chapter 115 ng Gachiakuta. Sa headquarters ng cleaners, makikita nating may tinitignang libro si Semiyu. Napansin niyang malaki ang trabahong kailangang gawin. Kausap niya si Tamsi at Delmon. At nabanggit niya na may 3 bakanting miyembro sa Child Division. Tinatanong niya si Tamsi kung gusto niya bang imbitahan ng mga ito. Sumang-ayon si Tamsi, makakatulong daw ito sa kanila. Ngunit hindi ito ikinatuwa ni Delmon. Para sa kanya, kahit exceptional ang mga batang iyon, hindi niya matanggap ang ideya na may sagabal sa kanila sa ganitong trabaho. Medyo nalungkot pa siya na hindi siya sapat na malakas para siya na lang ang humawak sa lahat. Pero pinakalma siya ni Tamsi. Sinabing, sapat na ang taglay niyang lakas. Samantala, tinawagan ni Semiyu si Brute at humingi ng paumanhin dahil sa short notice. Nais kasi nitong isama sila sa iisang misyon. Habang abala sa talakayan, nagsalita na naman si Delmon ng masyadong diretso at seryoso. Kaya pinagsabihan siya ni Tamsi na hinaan ng boses. Masyado parang maaga para sa intense na usapan. At dumating na rin sa eksena si Corbus, ang kanilang boss. Matapos ang ilang araw na hindi pagpapakita, binati niya ang lahat at agad na nagreklamo si Semiyu. 4 na araw na daw siyang nawala at dumami na naman ang mga papeles na kailangan niyang aprobahan. Humingi ng paumanhin si Corbus. Kailangan lang daw niya minsan ng kaunting panahon para mapag-isipan ng mga bagay-bagay. Tahimik ngunit matalim ang palitan ng tingin ni Tamsi at Corbus. Sa puntong iyon, binanggit ni Corbus na may nawawalang sapatos mula sa Bolt. Baka raw may gumamit na nito. Inilinaw ni Tamsi na hindi ito ninakaw. Humingi siya ng pahintulot kay Semiyu at may formal na request siya. Naniwala rin naman si Semiyu at pinayagan niyon basta't sa cleaners ito mapupunta. Kaya tinanggap na rin ni Corbus ang paliwanag. Kung makakatulong ito sa paggaling ni Amo, ayos lang daw. Bago siya umalis, inutusan niya si Tamsi na papuntahin si Rudo sa kanyang kwarto. Sa ilang sandali, nagkita na sila ni Rudo. Tahimik ito, nakayuko at mukhang seryoso. Inalok siya ni Corbus ng kape. Tanong nito kung iyon ang unang beses na iinom siya ng ganoong kape. At tumango si Rudo. Matapos sumubok uminom, napangiwi ito sa sobrang pait. Kaya't natawa si Corbus at tinalok siyang lagyan na lang ng gatas at asukal ang kape niya. Habang kinukuha ni Rudo ang asukal, tinanong siya ni Corbus kung anong nakuha niyang impormasyon mula sa trip nila sa Southward. Dito nagdalawang isip si Rudo. Naalala niyang binalaan sila ni Kuro na huwag basta-basta ibunyag ang mga natutunan kahit sa mga kapwa nila cleaners. Napayuko siya at hirap magsalita. Ngunit nilinaw ni Corbus, hindi niya kailangan ng lahat ng detalye. Ang gusto niyang malaman ay kung ano ang iniisip ni Rudo at ano ang balak niyang gawin pagkatapos ng lahat. Siya na rin ang naglagay ng asukal sa kape ni Rudo. Habang sinasabing minsan ang pagbibitiw ng saloobin ng malakas ay nakakatulong para luminaw ang mga layunin ng isang tao. Dahang-dahang nagbukas si Rudo. Ayon sa kanya, lahat ng tumulong sa kanya ay parang napapahamak o nagkakaproblema. Para siyang palaging sanhi ng gulo. Kaya sa susunod, sisiguraduhin niyang wala nang masasaktan dahil sa kanya. Nararamdaman niya ang pagiging walang silbi. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagawa siya. Nailigtas niya si Amo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kaunting tagumpay. Gusto daw talaga niyang maging kaibigan si Amo. Napangiti si Corbus sa narinig. Tumahimik sila ng sandali bago muling magsalita si Rudo. Nabanggit niya ang last word ng kanyang ninuno na nahanap niya sa Tori, No Man's Land. Dito niya na lamang pinatay si Recto.
ang kanyang ama dahil sa koneksyon nito sa Watchmen series. May hawak daw itong parte ng series, isang libro na may simbolong kapareho ng nasa gloves ni Rudo. Alam daw ni Recto ang lahat, pati tungkol sa Surebreak. Kaya desidido si Rudo na hanapin kung sino ang gumawa ng Watchmen series at alamin ng lahat. Hindi na niya napigilan ng emosyon. Nais niyang malaman ang katotohanan tungkol sa Spear, sa Ground at sa mundong ginagalawan nila. Bigla namang tumayo si Corvus at lumuhod sa tabi niya. Kinagulat ito ni Rudo. Seryoso ang tono ni Corvus. Wika niya, ang mga taong may matibay na loob na lumaban kahit ang kalaban ay ang mismong katotohanan ng mundo ay hindi dapat baliwalain. May hawak daw si Rudo na piraso ng mahahalagang impormasyon. Maaaring hindi pa nito nakikita ang buong larawan ngayon, pero kung magpapatuloy siya, darating ang panahon na ang mga ito ay magkakabit-kabit at tuluyan ng mabubuo. At bilang suporta, ipinangako ni Corvus ang buong suporta ng Cleaners sa misyon ni Rudo. Nagulat si Rudo sa narinig. Tinanong niya, bakit ganon? Ang trabaho nila ay pumatay ng trash beast, hindi ang alamin ang malalalim na misteryo ng mundo. Ayaw niyang hayaan na mag-volunteer sila para sa kanya at posibleng malagay sa panganib muli. Binanggit ni Corvus na hindi daw doon nagtatapos ang sagot. Tahimik niyang iniabot ang kanyang sariling choker at tinanggal ito. At sa huling panel ng storya, gulat na gulat si Rudo sa ginawa nito. Ibinigay ito sa kanya ni Corvus. Ayon sa kanya, kakaunti lamang sa Cleaners ang nakakaalam ng sasabihin niya. Nagulat si Rudo. Alam pala ni Corvus na may nakikinig sa kanila. At sa sinabi nitong none of their business, agad siyang kinontra ni Corvus. Yun daw mismo ang business nila. Paliwanag niya ang dahilan kung bakit nabuo ang Cleaners ay hindi lang para pumatay ng trash beast, kundi para alamin at lutasin ng mga misteryo ng mundong ito. Tara, chapter 116 na ng Gachi Yakuta. Hindi agad naunawaan ni Rudo ang ibig sabihin ni Corvus. Bakit sinabi nito na ang mga Cleaners ay nilikha upang lutasin ang mga misteryo ng kanilang mundo? Tumayo si Corvus at pumunta sa bookshelf. Kinuha niya ang isang lumang libro. Pagbukas niya nito, nakita ni Rudo na maraming pahina ang halos hindi na mabasa. Nabura, umupas o nabura na ng panahon. Ayon kay Corvus, may mga bahagi ng mundo sa ground kung saan natural na nabubura ang ilang teksto. Kahit mahigit 150 years na ang lumipas, mahirap paniwalaan na lahat ng mga manunulat ay sinadyang magsulat ng mga ganoong hindi malinaw. Ang mas nakakagulat pa, halos lahat ng hindi na mabasang bahagi ay may kinalaman sa koneksyon ng Spear at ng Ground. Ang dahilan kung bakit nahati ang mundo at kung ano talaga ang nangyari sa pagitan ng dalawang lugar. Marami sa mahalagang impormasyon ang nawawala. Hindi nila ito matagpuan kahit saan. Ngunit kahit hindi buo ang mga clue, may natitira pa ring mga bakas na nagpapakita na may mga taong may kaalaman tungkol dito noon. Isa sa mga palatandaan na iyon ay ang nakita ni Rudo sa Canvas Town. Ang mural ni Makaka ay cool na may suot na bagay na pagmamay-ari ni Connie Surebreak. Biglang nag-click kay Rudo ang lahat. Tama ang hinala niya. Ang gloves na suot niya ay pag-aari nga ng kanyang ninuno. Ayon pa kay Corvus, ang unang Cleaner na nabuhay ay nakakita ng ganitong mga pahiwatig at nagsimulang hanapin ang mga bakas ng mga taong may kaugnayan sa mga ito. Pero hindi madali ang gawin niyon sa ground. Tambak ang basura at delikado ang paligid dahil sa mga trash beast na humaharang sa daan. Doon niya na-realize hindi niya kayang mag-isa, kaya nabuo ang Cleaners. Isang samahan na may layuning hindi lang pumatay ng trash beast, kundi linisin ang mga lugar upang mahukay ang mga nilibing na sikreto ng mundo. Naguluhan si Rudo. Bakit ngayon lang ito sinasabi sa kanya? Kung noon pa lang ay nalaman niya na ang layunin ng Cleaners, hindi sana siya nalito at nahirapan. Pero ayon kay Corvus, kung sinabi niya iyon agad sa unang pagkikita nila, malamang
Lalo lang nalito si Rudo. Ang gusto niyang mangyari ay maranasan ni Rudo na siya mismo ang makakadiskubre sa mga bagay-bagay. At dagdag niya pa na may mas kabuluhan ang natututunan kung pinaghihirapan nito. Ngayon na umabot na si Rudo sa puntong ito, saka lang niya nararapat sabihin sa kanya ang totoo. Tinanggap ito ni Rudo, ngunit may tanong pa rin sa isip niya. Ibig bang sabihin, ang ibang cleaners na hindi pa nakakaalam nito ay hindi pa rin handa? Sabi ni Corbus, maraming dahilan kung bakit sumasali ang mga tao sa cleaners. May mga nais pumatay ng trash beast, protektahan ng iba, o simpleng maghanap ng kapangyarihan. Ang iba, naghahanap ng lugar kung saan sila tatanggapin. May mga gustong kumita, tumulong sa pamilya, o gustong mag-enjoy. Lahat may kanya-kanyang dahilan. Alam ni Corbus na dapat ay ibinunyag niya ang lahat sa kanila. Pero hindi niya magawa. Kaya't patuloy siyang nagpapadala ng mga miyembrong walang alam sa mga tunay na panganib. Hindi niya matatawag ang sarili niyang matuwid sa ginagawa niyang iyon. Pero kailangan niyang ipagpatuloy ito dahil para ito sa isang kaibigan. At ngayon, gusto niyang gamitin si Rudo. Tutulungan niya si Rudo, pero kapalit nito, gusto niyang tulungan din siya nito. Doon tumama kay Rudo ang bigat ng mga sinabi ni Corbus. Isang seryosong tao sa harapan niya. Magalang at mukhang matalino, pero hayagang sinabing gagamitin siya. Pero kay Rudo, hindi iyon ang klase ng salita na sasabihin ng isang ganap na matuwid na tao. Ramdam niyang may mga itinatago pa rin ito sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ito, kahit nababalot ng misteryo, may kakaibang damdaming nagsasabing mapapagkatiwalaan nito. Kaya inabot ni Rudo ang kanyang kamay. Sa puntong iyon, itinakwil na ni Rudo ang pagkakakilanlan niyang bilang isang simpleng spirit. Buong puso niyang tinanggap ang pagiging isang cleaner at pinangalanan ng sarili niya bilang Rudo Surebreak. Handa na siyang harapin ang mundo at mga sikreto ng abyss. Nagulat si Corbus sa naging reaksyon ni Rudo. Hindi niya inaasahan ang tapang at determinasyon nito. Dagdag pa ni Rudo, kung ang pagtulong kay Corbus ay magdadala sa kanya sa mga kagustuhan na matagal na niyang hinahanap, wala siyang problema. Kahit kalad ka rin pa siya nito sa panganib, patuloy siyang lalaban. Nangako siya, hindi ito magsisisi sa paggamit sa kanya. Sa puntong iyon, itinaas ni Rudo ang isa pang kamay upang selyuhan ang kasunduan nila. Lubos siyang naantig sa tiwala ni Rudo. Ayon sa kanya, wala siyang alam tungkol sa nakaraan ni Rudo. Ngunit dahil sa tiwalang iyon, may bagay na tumama sa puso niya. At dahil sa mga sinabi ni Rudo, makikita natin na lumuha ang parang talisman na nakalagay sa batok ni Corbus. Sa mesang malapit sa kanila, naroon ng librong ginamit ni Corbus kanina. Lumipat ang eksena sa isang flashback, isang batang lalaking umiiyak, nagpupumiglas at nagmamakaawa. Para sa kanya, hindi ito tamang pagtrato, hindi ito isang biyaya. Umiiyak siya, humihingi ng awa na palayain siya. At sana man lang ay pakawala ng kanyang kapatid. Tinawag niya ang kanyang ina, umaasang may makakapigil sa mga nangyayari. Ang batang iyon ay hawak-hawak ng isang matandang naniniwala na ang mga itinapon sa ground ay mga biyaya mula sa langit. Ilang taon nang lumipas, ang batang iyon ay lumaki, dala ang pait at trauma ng nakaraan. Nakita niya ang Watchmen series at naintindihan ang kanyang layunin. Kung ang mundong ito ay patuloy na kumukuha ng mga bagay sa kanya, oras na raw para siya naman ang kumuha mula rito. Sa gitna ng matinding paghihiganti at pananabik sa katotohanan, ang batang iyon ay naging si Zodil. Sa huling panel ng storya, sa kasalukuyan, makikita natin si Zodil na nakaupo sa tabi ng walang malay na si Momoa. Isang tahimik pero mabigat na tanawin para sa atin. Tara, chapter 117 na ng Gachi Yakuta. Sa umpisa ng kabanata, makikita si Rudo sa loob ng kanyang kwarto. May sinusulat siya ng mabilis sa isang piraso ng papel. Halatang puno ng determinasyon at layunin. Pagkatapos, idinikit niya ito sa kanyang to-do list board. Isa pala itong listahan ng mga plano o target na gusto niyang maabot. Habang kumakain siya,
biglang dumating si Semiyu at sinabing panahon na para magtrabaho. Medyo nalito si Rudo pero ipinaalala ni Semiyu na isa na siyang cleaners. At ang mga cleaners ay may tungkuling pumatay ng mga trash beast. Kung nais ni Rudo na patunayan na isa siyang kagalang-galang na cleaner, kailangan niyang gampanan ang tungkulin niya. At hindi lang daw puro personal na laban. Nabanggit pa ni Semiyu na kahit nakakatuwang isipin na si Engine ay parang naka-surgical attach kay Rudo, wala naman itong ginagawa kundi magpahinga at mambabae. Ipinasa tuloy kay Rudo ang responsibilidad nito. Sa huli, pumayag si Rudo na gawin ang trabaho at maghintay na lang sa detalye. Narinig naman ni Polo ang usapan habang dumadaan at tila may kaunting lungkot sa mukha niya nang malaman na tuloy na sa pagbangon si Zanka at handa na ulit bumalik sa field. Naisip ni Rudo na susubukan niyang abutin ang level ng kanyang trainer. Samantala, sa isang lugar na malayo sa headquarters, bumabiyahe sina Mildreta at Rio. Nagulat si Rio nang malaman na si Mildreta ay isang Sileya warrior at ang hometown niya ay ang Sena Zoma, isang lugar na tinamaan ng matinding polusyon matapos malunod sa basura 6 na taon na ang nakakalipas. Dahil doon, tuluyang naglaho ang Sileya. Naging curious si Mildreta nang tanungin siya ni Rio tungkol sa Sileya at lalo pa nang banggitin nito ang pangalang Nerde. Hindi na lang ipinaliwanag ni Rio ang lahat at sinabing pag-usapan na lang nila sa ibang pagkakataon. Habang sila ay bumabiyahe, nag-aalok si Gris na siya na ang magmamaneho dahil mahaba pang biyahe simula sa South Branch papunta sa headquarters ng mga cleaners. Pero tinanggihan siya ni Mildreta at sinabi na siya na lang ang bahalang magmaneho. Mas okay daw na siya na ang mag-alaga sa kanila kaysa naman sa kunwaring kabaitan daw ni Gris. Sa loob naman ng headquarters, tinawag ni Polo si Rudo at binigyan ito ng bagong uniform. Nagulat si Rudo dahil meron na siyang uniform. Pero ipinaliwanag ni Polo na ito ay galing daw kay August na habang abala sa Dalpes costume ay tila gumagawa din ng bagong disenyo para sa mga cleaners uniform. Ngunit dahil hindi pa tapos ang bagong uniform ni Rudo, pansamantala daw ay binigyan siya ng lumang design. Tila may gustong sabihin pa si Polo pero nahirapan siyang ilabas ito. Naalala niya noong pigilan niya si Rudo na gamitin ang box nito sa No Man's Land. Inalok niya pa nga ang sarili niyang hammer noon dahil hindi niya kayang makita na masira ang kanyang treasure. Bagamat pinagkatiwalaan siya ni Rudo noon, hindi niya nagawang gawin ang tamang desisyon. At ngayon, habang si Rudo ay tinatanong kung ano pa ang sasabihin niya, hindi na lang niya ito masabi. Kaya't binawi niya at sinabing kalimutan na lang. Inalok niya ulit ang uniform at sinabing hindi na dapat isuot pa ni Rudo ang luma at punit-punit nitong damit. Hindi makakalaban si Rudo ng maayos kung ganoon ang suot nito. Ngunit laking gulat ni Polo nang tanggihan nito ni Rudo. Ayon sa kanya, kaya pa naman niyang ayusin ng mga sira at marami na siyang naitama sa buhay niya. Kaya kaya rin niyang ayusin ang uniform niya. Tahimik lang si Polo at tinanggap ang desisyon ni Rudo. Umalis siya pero habang papalayo, makikita na hindi talaga si August ang nagre-design ng uniform. Ang totoo, pumunta lang si Polo kay August at humingi ng extra uniform. Ibinigay ni August ang extra uniform na iyon pero hindi talaga ito bagong disenyo. Hindi rin matanggap ni Polo ang pagtingin ni Rudo. Habang naglalakad siya, tila may bigat sa dibdib niya. Pakiramdam niya, minamaliit siya ni Rudo tulad ng ginawa ng ibang tao sa kanya noon. Sa isip ni Polo, baka sa paningin ni Rudo ay isa lang siyang walang kwentang supporter. Bumalik sa alaala ni Polo ang mga masasakit na salita mula sa nakaraan. May nagsabi sa kanya noon na isa lang siyang expendable, hindi mahalaga. May nagtanong kung bakit siya nakikipaglaban sa mga trash beast kung hindi naman siya giver. Mismong nanay niya ang nagsabi na ang mga giver ay hindi marunong mag-let go at iniisip nilang mas mataas sila kaysa sa normal na tao. May isa pang alaala, isang kaibigan niya noon na nagmamay-ari ng hammer.
Pangarap ng kaibigan niyang maging giver at maging bahagi ng cleaners. At sa huling panel ng storya, sa lahat ng alaala na ito, napuno si Polo ng galit at sama ng loob. Kaya't sa huling sandali, ibinato niya ang uniform sa sahig. Ang uniform na sana'y buong puso niyang inihahandog kay Rudo. Tara, chapter 118 na ng Gachi Yakuta. Pagbalik ni Rio sa headquarters ng mga cleaners, kasama niya sina Pooh, Isha, Gris at Mildreta. Bagamat malayo ang South Branch, makabalik sila agad sa loob lang ng kalahating araw. Salamat sa mabilis na pagmamaneho ni Mildreta. Sa pagdating nila, nadatnan nilang nakahandusay si Semi-Yu sa lamesa. Mukhang sobrang pagod at nangihina na. Tinanggap niya si Rio pabalik at agad na ikwento ang bigat ng trabaho niya. Lalo na sa tuwing may sabay-sabay na paglitaw ng mga trash beast. Siya ang in charge sa pagtanggap ng lahat ng mga reports at pagbibigay ng mga misyon sa mga cleaners. Sa sobrang stress, huminto muna si Semi-Yu para uminom ng supplement habang nagbabasa na pagtanto ni Rio na ibang klaseng supplement pala ang tinutukoy nito. Habang abala sila, sinabi ni Gris na pwede siyang tawagan ni Semi-Yu kahit anong oras dahil hindi naman siya masyadong busy. Dahil dito, agad siyang binigyan ni Semi-Yu ng trabaho. Nagdesisyon si Mildreta na aalis na bukas kasama ang kambal. Dinala lang naman daw niya ang mga ito para bantayan si Pooh na mukhang nahihiya pa. Pinasalamatan ni Pooh si Mildreta at ang Aderoy Brothers sa tulong nila. Habang nagkakwentuhan, nabanggit ni Hi kay Pooh na napansin niyang kahit mahigpit ang seguridad ng headquarters, nakapasok pa rin sila. Naisip niya kung ito ba'y palatandaan na nagkakaroon na sila ng tiwala mula sa cleaners. Bigla siyang tinawag ni Semi-Yu at sinabing kailangan siyang dalin sa boss ngayon din at babantayan siya pagkatapos noon. Sa sandaling iyon, napaisip si Rio kung on duty na si Rudo. Pero sabi ni Semi-Yu, papadala pa lang niya ang spirit na si Rudo sa trabaho at tinanong kung kailangan ba siyang kausapin ni Rio. Hindi naman daw madalian. Pero gusto lang sana ni Rio na makita si Rudo, lalo na't hindi niya ito pinayagang umalis noon hanggang hindi pa humihingi ng tawad si Kuro. Sinabi ni Semi-Yu na nakita niya si Rudo sa mess hall. Kalahating oras na ang nakaraan, pero malamang nasa kwarto na daw ito ngayon. Kung makita raw ni Rio si Rudo, pinakiusapan ni Semi-Yu na sabihin ni Rio na puntahan siya agad. Sumang-ayon si Rio. Sabay sabing, kukuha na rin siya ng assignment mamaya. Pumunta si Rio sa mess hall, pero wala roon si Rudo. Kaya sinundan niya ito sa kwarto, sa banyo, at kahit sa infirmary. Doon niya narinig ang pamilyar na boses ni Rudo na may kausap. Ito pala ay si Amo. Masigla si Amo habang tinitignan ang isang tulip na galing sa spirit. At halatang mas maganda na ang pakiramdam niya. Kitang-kita ni Rio kung gaano kasaya si Rudo at si Amo. Ngunit hindi maiwasan ni Rio na mapansin ang kirot sa sarili niyang damdamin habang nakikinig. Lumapit siya sa pinto at pinatawag si Rudo dahil hinahanap na ito ni Semi-Yu. Nagulat si Rudo sa pagdating ni Rio at kinamusta siya nito. Sagot ni Rio na ayos lang siya at pinagaling na siya ni Isha. Pero pinaalala niya rin na kailangan nang umalis ni Rudo dahil baka himatayin na sa pagod si Semi-Yu. Naiwan sa infirmary si Rio kasama si Amo. Habang si Rudo ay naglalakad palayo, sa sandaling iyon, inilabas ni Rio ang kanyang Reaper at parang may pinaplano. Sa kabilang banda, makikita natin si Polo na galit at hinihingal sa inis kay Rudo. Naisip niya na baka na-misunderstand lang siya tungkol sa isang maliit na bagay, na baka inakala ni Rudo na maliit ang pagkakatanggap niya ng spirit. Nag-flashback siya sa isang maruming kwarto at napaisip kung anong ginagawa niya. Alam niyang hindi makakatulong ang ugali niyang iyon, kaya pinulot niya ang uniform na ibibigay sana kay Rudo. Piniga ito at naglakad papunta sa kwarto ni Rudo. Pagdating sa kwarto ni Rudo, walang sumagot sa katok, kaya binuksan na lang niya ang pinto. Doon niya nakita ang cardboard ni Rudo.
punong-puno ng mga note tungkol sa mga bagay na gusto nitong gawin. Natulala si Polo at sa huling panel ng storya, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Grease na hinahanap siya dahil may emergency job sila. Nagtataka si Grease kung bakit parang masungit ang tono ng boses ni Polo. Nang sabihin ni Polo na may kailangan lang siyang gawin, tinanong pa siya ni Grease kung ano iyon. Pero tila wala sa sarili si Polo habang nakatitig sa maayos pero punong-puno na kwarto ni Rudo. Sa huli, sinabi niya na papunta na siya. Tara, chapter 119 na ng Gachi Yakuta. Magsisimula ang kwento habang 10 araw na lang ang natitira bago magsimula ang Doll Festival. Isang lalaki ang nagkwento tungkol sa mga lumulutang na itim na bola na pumasok sa mga bibig ng mga tao. Dahil doon, napilitan silang lumikas at tumakas mula sa kanilang village. Ngayon, nakarating na sila kina Rudo at ikwento ang nangyari. Habang nasa tabi sila ng isang napakalalim na bangin, pinakinggan ni Rudo ang paliwanag. Nabanggit niya na nandyan na ang mga cleaners at sila na ang bahala sa problema. Pero hindi sapat yon. Kinailangan pa ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa nangyari. May mga paalala rin sa kanya ang mga kasama niya. Hindi dapat basta-basta hinuhusgahan ang sitwasyon. At kailangan muna itong maintindihan bago sila kumilos. Habang nangyayari ang lahat ng ito, naalala ni Rudo ang sinabi sa kanya ni Semiyu bago pa man sila ipadala sa misyon. Ito ang unang opisyal na trabaho ni Rudo bilang isang cleaner. Ayon sa plano, hindi dapat sumama sa engine sa misyon na ito. Kaya si Tamsi ang nag-volunteer na sumama para maging backup niya. Sinuportahan siya ni Tamsi at sinabi niya kay Rudo na gamitin niya ang kakayahan niya ng buong puso. Sa isip ni Rudo, hindi niya makakalimutan ang pangakong ginawa niya kay Corbus. Kaya determinado siyang patunayan ang sarili niya sa trabahong ito. Balik sa kasalukuyan, tinanong ni Rudo ang matandang lalaki kung nasaan at ilan ang trash beast. Dahil sa tono ng boses niya, natakot ang matanda. Kaya si Polo na lang ang lumapit para makipag-usap. Maingat niyang tinanong kung sigurado ba ang matanda na ang mga itim na bola ay mga trash beast nga. At nang nakumpirma ito, sinabi ni Polo na kaya nila itong linisin gamit ang kanilang mga vital instruments. Nabanggit ng matanda na ang mga trash beast ay nasa village pa rin nila. Naglabasan daw ang mga ito mula sa mga bahay, mga itim na bola na biglang sumulpot at sumira sa mga tahanan nila. Mabuti na lang daw at walang taong nasaktan o nawala. Nang marinig ito ni Polo, pinasalamatan niya ang matanda. Tinanong siya ng matanda kung makakabalik pa sila sa kanilang village at sinigurado ni Polo na meron silang maaasahang mga tao sa cleaners at ginagawa na nila ang lahat para maibalik ang kaayusan. Natuwa ang mga residente nang marinig iyon. Pinuri ni Grease at Tom si Polo sa paraan ng pakikitungo niya sa mga tao. Ayon sa kanila, mahusay si Polo pagdating sa client relations. Pero para kay Polo, maliit na bagay lang ito dahil hindi naman siya sapat para lumaban sa mga trash beast. Trabaho lang ito para sa isang supporter. Habang pinag-uusapan nila ang village, nabanggit na napakadelikado ng lugar. Nakatira ang mga tao malapit sa gilid ng bangin at malapit na sa polluted zone. Kaya kahit na mahirap, wala silang choice kundi manirahan sa ganoong lugar. At minsan, kahit ganun pa, nai-infest pa rin sila ng mga trash beast. Ang totoo, kung gusto mong mamuhay sa ligtas na lugar, kailangan mo ng pera. At pare-pareho lang yan kahit saan ka pa pumunta. Mula sa mga sinabi ng matanda na pag-isip-isip nila kung matagal na bang nandoon sa mga bahay ang mga trash beast o kung dumating lang ang mga ito kamakailan. Dumating na ang mga cleaner sa village. Isang lugar na halos abandonado at walang makikitang tao sa paligid. Nang marating nila ang village, nanlaki ang mga mata ni Rudo sa nakita niya. Ayon sa impormasyong nakuha nila, nagsimula ang outbreak sa isang bahay
sa likod ng village. Ang mga trash beast ay pumapasok sa bibig ng tao, kaya't ang posibilidad ay sinisiksik nila ang katawan nila mula sa loob. Mabuti na lang at nakamask ang mga cleaner, kaya protektado sila. Pero hindi ibig sabihin noon na pwede na silang mag-relax. Dahil mukhang marami ang trash beast, kailangan manatili silang alerto. Habang nagbibigay pa ng paalala si Tamsi, bigla na lang lumakad papalapit si Rudo sa infested house. Ayon sa kanya, kung gagawin niyang abo ang mga trash beast, hindi na sila magiging problema. At nang tuluyan na silang makapasok, agad silang nakarinig ng kakaibang mga tunog. Mga mumunting pag-ungol na nanggagaling sa paligid. Ilang saglit pa, isang trash beast ang biglang lumabas mula sa isang bahay. Maliit ito, sapat ang laki para makapasok sa bibig ng tao. Kaya pinaalalahanan si Rudo na gumamit ng weapon na kayang umatake sa specific point lang. Si Tamsi ay agad na inactivate ang kanyang vital instrument bilang paghahanda. Si Rudo naman ay kalmado lang habang may kinukuha siya mula sa bag niya. Sinabi niyang may idea siya kung paano makokontrol ang mga maliliit na trash beast. Sa huling panel ng storya ay inilabas niya ang dala niyang lambat, isang net na balak niyang gamitin para hulihin ang lahat ng ito nang sabay-sabay. Laking gulat ni Tamsi nang makita niya ito at sa hindi inaasahang pagkakataon, parang ginaya nga ni Rudo ang vital instrument ni Tamsi. Tara, chapter 120 na ng Gachi Akuta. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga supporter at ng mga bagong anyo ng trash beast. Si Polo ang unang umatake gamit ang kanyang malakas na maso at inarget ang itim na bolang trash beast. Nagresulta ito sa pagsabog ng nilalang. Pagkawatak-watak nito, pero agad namang nabuo muli ang katawan ng trash beast na tila walang nangyari. Doon napagtanto ni Polo na gawa sa alikabok ang mga ito, isang dust type trash beast. Wala daw itong katapusan dahil paulit-ulit lang itong mabubuo mula sa alikabok. Pinaliwanag ni Grease na ang mga atake nila ay nagiging sanhi lang ng pagiging alikabok muli ng trash beast. Pero hindi talaga napipigilan ang mga ito hanggat nakakabuo pa rin sila ng sarili. Napatingin si Polo sa kanyang sandata. Tila hindi niya matanggap na kahit gaano kalakas ang hampas niya, hindi ito sapat. Dahil dito, umatras muna sila, sina Grease, Polo at si Tom. Ayon kay Grease, tama lang daw na dinala nila si Rudo at Tamsi sa misyon na ito. Habang nagkakagulo, inihahanda na ni Tamsi ang kanyang vital instrument na Tokoshin. At si Rudo naman ay inihanda na ang kanyang 3R gloves. Gamit ang lambat, sinimulan na ni Rudo ang pag-atake sa pamamagitan ng pagbuo ng net na kayang manghuli ng mga dust trash beast. Nasa likod niya si Tamsi bilang suporta. Napansin ni Tamsi na kahit isang beses lang ginamit ni Rudo ang ability niya, nakakapaglabas na ito ng enerhiya na kasing lakas ng vital instrument niya. Isang bagay na sobrang bihira daw para kay Tamsi. Sumugod na ang napakaraming trash beast sa kanilang direksyon. Ayon kay Polo, kakaiba ito sa mga karaniwang swarm type beast dahil ang kilos nila ay parang isang malaking nilalang lang. Walang takot na hinarap ni Rudo ang mga ito gamit ang kanyang lambat. Inigpitan ang hawak sa gloves at sinalubong ang napakaraming mga kalaban. Pumasok ang mga trash beast sa net ni Rudo, ginawang alikabok. Habang unang umatake si Rudo, sinigurado naman ni Tamsi na walang makakalusot mula sa mga nakakatakas. Gumamit siya ng higanteng net upang hulihin at tapusin ang mga natitirang mga kalaban. Napansin ni Polo ang teamwork ng dalawa na mas magiging epektibo kung si Tamsi ang unang aatake habang si Rudo ang kukuha ng mga natitira. Lalo na't mas mataas ang mobility ni Rudo. Ngunit may mas mahalaga pang obserbasyon si Polo. Napansin niyang meron daw si Rudo ng kakayahang sumugod ng walang takot, pagdududa, pag-aatubili. Si Tamsi naman, ganap na nauunawaan ang papel niya bilang support. Kaya walang sablay ang kanilang tandem. Para kay Polo, may malalim na agwat sa pagitan niya at
ng dalawang giver na kasama nila. Samantala si Rudo ay masayang masaya dahil sa misyon na ito. Wala siyang kailangang pigilan sa sarili at hindi niya kailangan mag-alala sa anumang pag-atake mula sa likod dahil may tiwala siya kay Tamsi. Dahil dito, tuloy-tuloy lang siya sa pagsugod. Ngunit nagulat sila nang muling magtipon-tipon ng mga trash beast at bumalik sa pagiging itim na bola. Habang nagtataka si Tamsi kung bakit nabubuo pa rin ang mga trash beast kahit natalo na gamit ang vital instrument, napansin ni Rudo na dumidiretso palayo ang mga ito. Sinundan niya ang direksyon at nakita niya kung saan sila papunta. Isang straw hat o kubong gawa sa dayami. Bumukas ang pinto at lumabas mula roon ang isang pig humanoid na nilalang. May suot na damit at may hawak na pangkalaykay. Nagtakaan lahat, ito ba ang main body ng pop ball type trash beast? Napansin ni Tamsi na parang armor ang suot nito at naisip niyang baka ginagamit nito ang suot upang kontrahin ang nets nila. Habang nagmamasid si Rudo, may kinuha siyang item mula sa kanyang bag. Ito nga ay isang hair dryer. Hinawakan niya ng mahigpit ang hair dryer. Maya-maya pa, naging isang napakalaking hair dryer na ito. Pinaganan niya ito sa max setting. Bago pa man makapagpakawala ng atake ang pig humanoid, pinasabog na ito ni Rudo gamit ang hangin mula sa hair dryer. Dahil dito, napalipad ang pig humanoid. Dito na rin umaksyon si Tamsi. At sa tulong ng kanilang teamwork, tuluyang natalo nila ang nilalang. Sa huling panel ng storya, para kay Rudo, tapos na ang laban. Para naman kay Tamsi, napansin niyang gamit ang dalawang ordinaryong item na weaponize ito ni Rudo ng sabay. Isang senyales, naganap na niyang na-master ang paggamit ng kanyang gloves. Pinakita si Polo na hindi pa rin makapaniwala at tinatanong niya sa sarili kung ang pig humanoid ba na yon ang tunay na main body ng lahat ng Black Ball Trash Beast. At dito na nga po natatapos ang kwentuhan natin tungkol sa Gati Yakuta ngayong araw na to. Naway nagustuhan nyo po ang ating video. At kung bago ka lang sa channel na ito, ay huwag mo nang kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para lagi kang updated sa mga manga recap na gagawin natin. So ayun lang, kita-kit sa susunod na kabanata.